Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Isang nakakabagot na buhay ang meron si Joshua. Bugbog siya sa trabaho dahil nasa kolehiyo na ang panganay niyang anak na dalaga. Masakit ang kanyang leeg. Umalis siya sa kanyang cubicle upang makauwi na. Pagkalabas niya ay ang pamilyar na kalsada na 2 dekada na niyang nilalakad upang makasakay patungong Cubao. At ang muling bumulaga sa kanyang mga mata, mukhang buong buhay na niya yata tatahakin ang daanang ito upang masustentuhan lamang ang lahat ng kanyang mga responsibilidad sa kanyang buhay. Subalit, magbabago ang lahat ngayong gabi. Pagdating ni Joshua sa dulo ng pila, napaakyat ng MRT ng isang mabangong buhok ang kanyang nasamyo. Natigil si Joshua sa panunood sa kanyang cellphone at upang tingnan kung saan nanggaling ang mabangong samyo na kanyang nalanghap. Matangkad at balingkinitan na babae ang kanyang natanaw. Namistulang sa talon ang mahaba at maitim at kumikinang na buhok. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Napalingon ito at nang makitang nakatingin din si Joshua, ay isang masarap na ngiti ang ibinigay ng babae kay Joshua. Hay, natarantang bati ni Joshua. Ang ganda ng dalaga. At hindi lamang yun, nginitian siya. Hello. Malambing na tugon ng dalaga. Saan ka pupunta? Biglang naibulalas ni Joshua. Hindi naman siya palikero. Pero minsan, gusto niya ring magka-thrill ang walang kalatoy-latoy niyang buhay. Baklaran ang tugon ng babae. Sa manggalyani sana bababa si Joshua. Pero dahil maganda ang kausap niya, kaya napabaklaran din siya. Mabilis niya nga ring hinubad ang kanyang singsing sa kanyang kanang daliri at agad ipinasok sa bulsa para maitago ang kanyang estado. Sabay silang pumasok sa MRT at mabilis na nagkagaanan ng loob habang pinagkukwentuhan nila ang kani-kanilang mga buhay. Amalia,
ang pangalan ng babae. At isa raw itong elementary teacher. At nasa 27 ang edad. Pagkababa nila sa pinakadulong istasyon ng MRT, ay niyaya ni Joshua na mag-dinner sa McDonald's ang babae. Pumayag naman ang babae, kaya nanlibre pa tuloy si Joshua. Hinayaan na niya sapagkat minsan lang naman ito mangyayari. At parang ang napabalik siya sa high school nang ikinuwento niya ang mga kalokohan niya na ginagawa dati. At nakakatuwa na may tao na mataimtim at tuwang-tuwa na nakikinig sa mga nangyari sa buhay niya dati. Ngayon lang nangyari ito. Inabot sila ng 3 oras sa McDonald's na walang humpay sa pakikipagkwentuhan. At ewan ni Joshua sapagkat parang ang bilis-bilis na mga pangyayari. Alam niyang hindi siya gwapo sa kanyang napapanot na ulo. Pero nakita niya ang sarili na pumapasok sa isang motel kasama ang babae. Pagkapasok nila sa kwarto, ay ang babae pa mismo ang nag-umpisa ng kanilang romansa. Hinubad nito ang suot na bestida at mistula itong Diyosa sa maliit na baywang at perpektong balakang. Kanina ay mukha pa itong mahiyain, pero ngayon ay nagmistula nitong parang isang reyna ng kagubatan. Habang itinutulak-tulak pa si Joshua sa kama at hinuhubaran ng polo. Napapikit na lamang si Joshua sa tindi ng sensasyon habang iginagapang ng babae ang dila nito mula sa kanyang pusod pataas sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang balikat, at bigla siyang napamulat nang inilapat nito ang dila sa kanyang leeg. Wala nang naging reaksyon pa si Joshua sapagkat nakikiliti siya sa ginagawa ng babae hanggang sa biglang nakaramdam ng panghihilo si Joshua. At parang may hinihigop ito sa leeg ni Joshua. Itinulak ni Joshua ang babae. Subalit, para na itong isang sawa na nakalingkis sa kanya. Buong puwersa niya itong itintulak palayo. Pero natalo na si Joshua ng puwersa nito. At bago tuluyang mawala ang kanyang malay, ay ang mabangong buhok ng babae ang kanyang naamoy. Nagpaalala sa kanya ng tanim na santa ng kanyang lola nung maliit pa lamang siya. Iyon ang pinakahuling alaala ni Joshua na kumapit sa kanya bago tuluyang mawalan siya ng ulirat. Mga katok sa pinto ang nagpagising kay Joshua. Masakit ang kanyang ulong, iminulat niya ang kanyang mga mata at napatanong kung nasaan siya.
Nag-iisa lamang siya sa kwarto na puro puti ang pinta. Sir, kanina pa po ang checkout nyo. Mag-i-extend pa po ba kayo? Tanong ng roomboy kay Joshua. At parang hilong talilong si Joshua at hindi malaman ang isasagot. Parang halong malalim at madilim ang utak niya. At wala siyang mahagilap na alaala. At dahil parang praning siya, ay itinapo na lamang si Joshua sa kalsada ng mga empleyado ng motel. Nalula si Joshua nang makita ang syudad na parang ang laki-laki nito. At wala sa kanyang sariling naglakad si Joshua. Hanggang sa nilamon na lamang siya ng hindi mabilang na tao na abala sa kanilang buhay sa syudad. Sa isang kanto, sa malapit, ay may nakita si Joshua na mga taong grasa na wala sa sariling nakatingin sa kawalan. Siguradong ilan sa kanila ay tulad din ni Joshua dati na hindi alam na hindi lahat ng vampira ay sa dugo nabubuhay. Ang iba ay sa memorya ng tao nabubuhay.